Ang luwag mga ka-that's good. Ang lawak eh oh. Ganito siya kalawak. Ito mga ano to, mga laruan. Laruan ng mga bata. Yung mga nakatira dyan. So ito yung bago naming nirerentahan ngayon. Itong buong first floor, itong ground floor. Ito yung nirerentahan namin. Ito. So yun yung main door. Ito naman yung mga, ito yung parang living room namin. Ayan. Magulo dahil ganyan talaga yan. Ito naman yung mga upuan. Oh. Yun. Dito ako nagpapahinga pag ano, pag hapon na o kaya gabi. Ito naman, ano yan, yung massage chair yan. Ginagamit ko yan minsan. Ito yung rocking chair to, mga ganun. Piano nung mga bata to sa taas. Bale dito, ang style dito, yung may-ari, may 3 anak. Tapos, doon sila sa second floor. Tapos, dito naman kami sa ground floor. Itong first floor. Ang nirerentahan namin. So, dyan, pagpasok mo dyan sa main door, ito na yung living room namin. So, maluwag. Tapos, ito yung mga aalisin kasi lahat yan dyan. Iniisip lang nung may-ari kung anong gagawin. Baka ito mga idodonate siguro yung mga yan. Tapos ito pinapamigay na to. Ipopost namin sa marketplace yan para ipamigay. Tapos ito palaruan ng mga bata. So pagpasok mo sa main door, pagpasok dito, meron kami ritong pinto. Dito yung mga jacket dyan mo lalagay, mga pang winter kasi winter ngayon. Tapos sa kaliwa, ayan yung papunta sa garahe tsaka service area. Ayan, nagwa-washing ako ngayon eh. Nagwashing ako, bali nagda-dryer na ako ngayon. Ito yung washingan namin. Ayan. Tapos ito mga stock room ito yung stock room namin. Yan, dito ko naglalagay ng yung mga hindi na ginagamit. Yan, dito ko nilalagay. Tapos ito yung daanan papunta sa garahe mga ka-that's good. Ito yung garahe. Yan, yung garahe. Minsan dito ako nagpa-parking kaso ito yung parkingan ng may-ari. Maluwag tong garahe. Ang gagawin kasi itong mga nandito, hindi pa alam kung anong gagawin pero aalisin daw lahat yan. O kaya ang gagawin siguro namin muna pansamantala, iayos namin sa gilid itong mga nandyan sa gitna para maluwag, para yung isang kotse makapag-park pa rito. Ito kasi mga ATV ng mga bata ito. Ito may big bike pa rito. Tapos ito mga bisikleta ng mga bata. Mga anak ng may-ari. Ayan. Tapos yan naman yung mga ito. Karamihan dito ano to lahat eh. Ang balak pag sa spring o kaya summer i-gagarage sale lahat yun. Para hindi naman sayang. Yung iba i-donate. Baka nga i-donate eh. Yan. Tapos, so yan, pagpasok mo, ito naman yan yung mga sapatos.
Mamaya malapit na matuyo yung na-washing ko. So ayan, tour ko kayo rito sa bagong ito yung parang pinaka kitchen namin dito sa baba, dito sa ground floor. Kasi ito kasi hindi talaga kitchen ito. Ito yung dating bar. So ginawa lang namin kitchen na lagayan lang ng mga dish dryer. Tapos yung microwave. Tapos may lababo siya. Ito yung coffee maker. Gusto ko magtimpla tayo ng kape. Ayan, tapos kape tayo mga ka-that's good kasi malamig ngayon. -20 ang temperature ngayon dito sa Kelowna. Nandito tayo sa bundok banda. Yung kasi yung gusto ko na area rito, yung bundok malayo sa downtown. Tapos ito, yung marang ginawa naming lame-lamesa na lagayan ng mga ganyan. Tapos yung ref, ito yung ref din. Nung paglipat namin dito, ang dinala lang namin yung damit lang namin. Kasi kumpleto na rito. Meron na laki ng mga sopa namin mga leather. Tapos may ref na dito. Etong ref nandito na to. Tapos ang amin lang dyan yung microwave. Tsaka itong coffee maker. Nadatnan na rin namin. Ito may heater kami rito Kasi dito kasi sa baba. May mga heater naman dito sa baba. Pero mas lang siya konti. Mas malamig. Pero hindi naman malamig na malamig. Kumbaga tama lang din. Etong ref, binigay na ng yung may-ari na gamitin namin. So, ito yung mga nilalagay namin. Tapos, kuha tayo ng cream para sa kape. Mga ka-that's good. Itong taas, ito yung ref niya. Tama. Ito naman yung freezer niya sa ilalim. Tama lang siya na mga pagkain ng pang 1 week. Kasi may freezer pa kami dun sa garahe. Mamaya tingnan natin. Okay. Lalagyan natin ng cream ito. Yan. May freezer na malaki sa garahe. Ito, ginagamit namin to. Para lang siyang magulo. Pero mga yan. Mga tawag nun. Mga ginagamit lahat yan. Hindi yung kalat. Katulad nito mga sapatos. Ginagamit. Ito, ayun. Ito kasi mga gamit ng mga bata dahil naglalaro sila ng hockey yung mga bata. Kaya mga uniform nila yan. Tapos yan, mga laro. Ito. Ito yung freezer namin na malaki. Ayan. Itong ginagamit namin. Dito lang siya sa garahe nakapwesto. Ito naman yung mga winter tire nung sasakyan nila. Yan. Ito yung magandang kotse na nandito. C300. Mercedes. Gagamitin yan sa summer. Pang summer yan. Pang summer. Mga uniform ng mga bata. Ito yung mga sapatos nila. Ganyan naman talaga yung mga bata. Mga 3 bata yun na 10 years old. Basta yung bunso ay 7. Ayan. Tapos may lamp din dyan. Timplahin ko. Ayun, okay na. Yung meron akong nabili. Ayan, nabili ko yan ito, na-bid ko to bidding to para sa parang charity nung mga nag-aalaga ng mga wildlife sa Canada. May nakasulat sa likod nito Ito. Ayan Somerville Editions. The Pines. Lauren Harris. Group of 7. Ayan. Nabili ko ito. Bidding. Yata ang bili ko nito? $300.
$300. Parang tulong mo sa ano, mga yung charity na nag-aalaga ng mga wild duck. Ito naman, nabili ko sa garage sale ito. $10. Ang ganda eh, oh. Nagandahan ako, kinuha ko. Eh, dyan naman yung room namin. Higop muna ng kape. Ito naman yung washroom. Ayan. Yung tawag natin CR, di ba? Dito kasi ang tawag nila washroom. Meron na siya doon. May shower. Yun. May shower doon. May bathtub. Tapos, ayan, meron din siyang may sink din siya. Tapos dito, may nilagayan ng mga towel, ganyan. Tapos, ito naman yung bedroom. Etong bedroom, ang lawak, ang laki ng bedroom. Ang tansya ko ng bedroom, nasa, ano tong bedroom? 40 square meters. Ayan, yung bedroom namin. Etong bed niya, king size. Ano na yan, nandyan na yan. Nadatnan na namin na nandyan. Yung mattress niya, bago. Yung mattress niya. Pinagamit ng may-ari. Ito, yung mattress niya. Ang kapal ng mattress niya. Mga siguro nasa, ano to, mahigit 12 inches. Siguro nasa mga, basta sabihin mo, mga 12 inches ang kapal. Mattress niya. Nadatnan na namin. Tapos yung floor niya, may carpet. Makapal yung carpet niya. Yan. Tapos ito, mga nandito na to. Ayan. Nandito na lahat yan. Nadatnan na. Tapos, ito naman yung dresser. Yung dresser naman ang laki. Ayan. Ito yung daanan papasok sa Narnia. Ayan o. Ayan. Ang laki. Pwede nga isang kwarto pa yan, yung dresser. Ayan. Tapos, ayan naman yung office. Diyan ako nag-edit ng mga video. Ayan. Okay naman dito. Ito yung room. Tapos, paglabas mo ng room, dito yung CR. Ito yung pinaka-kitchen. Ito, ano to, space dito eh. Yan yung pinaka-living room. Ang lutuan nasa taas. Kaya kami, kung magluluto kami, pupunta kami sa taas. So yung kitchen nandun sa taas. Diyan ako nagluluto. Ito yung aquarium. Wala ang tubig yung aquarium. So silipin lang natin yung kitchen sa taas. Nunood yung mga bata. Pero yun yung kitchen. Grabe ang snow ngayon, no? Ito naman yung harapan ng bahay. So, ang rent namin dito ay $1,000. So, dun sa $1,000 na yun, kasama na doon yung tubig, kasama doon yung kuryente, kasama na doon yung internet. So, libre ng internet namin dito. May wifi kami, mabilis naman. Tapos yung kuryente, hindi na kami magbabayad. Kasama na doon sa $1,000 yun. Yung tubig, kasama na rin doon sa $1,000. So, hindi rin kami magbabayad ng insurance, yung parang renter insurance. Tapos secure naman tong bahay dahil naka-security naman siya. May nagmamanage ng security ng bahay.
May mga CCTV sa palibot ng bahay. May garahe ako, so kasama na yun dun sa $1,000. Tapos kung may mga extra pang sasakyan, halimbawa may bisita, maluwag naman dyan sa driveway. Kasya dyan ng 4 na kotse sa driveway. So sa presyo niya na $1,000 ay sulit na ito dahil maganda rin tong lugar. Nandito kami sa taas ng bundok. So pag ang view niya ito, yung downtown, kita mo yung downtown, tsaka yung mga bundok kita mo, yung lake kita mo rin dito. Tapos sinubukan ko na rin kasi noon na naghanap ng yung mga for rent na nagtingin ako ng mga ang budget is $1,500. May makikita ka rito sa Kelowna na mga ganun, pero mga apartments siya tsaka condo. Ang nangyari, sinubukan kong nag-apply. Kasi dito pag magre-rent ka sa apartment o kaya condo, mag-a-apply ka, sila ang pipili ng ng magre-rent, hindi ikaw. So, nag-submit ako. Pinapasubmit ka ng pag ikaw magre-rent, magsasubmit ka ng mga documents mo. Kung mag-asawa kayo, sabihin mo dun kung anong trabaho niyong mag-asawa. Tapos, magsasubmit kayo ng 4 months na parang pay slip. Tapos, pay slip nung yung mag-asawa, separate yun. Tapos, hihingan pa kayo ng reference. Yun yung reference na tao. Ngayon, kailangan nun, importante yun. Tapos, ang matindi nun, para kang magpipill up ka ng resume, ang haba-haba. Tapos, sabihin mo doon kung bakit ka reason kung bakit ka naghahanap ng bahay. Tapos reason din kung bakit ka umalis doon sa dati mong tinitirhan. Sabihin mo rin doon kung ano yung mga hobby mo, kung ano yung mga gustong-gusto mong gawin sa buhay. I love fishing, parang mga ganun. Tapos ipapasa mo. Yung mga ID mo, ipapasa mo rin. 2 ID mo na valid. Tapos pagkapasa mong ganun, mag-aantay ka kung ikaw yung napili o hindi. Sa isang bahay, sa isang apartment, siguro mga 20 kayo na nag-a-apply doon na makakuha nun. Tapos i-email din naman kayo kung napili kayo o hindi. So na-receive kong email, hindi daw, pasensya na daw dahil hindi daw maibibigay sa akin kasi nga may napili daw sila na single occupant. So kung mag-asawa kayo o kaya pamilya, tapos alimbawa gusto nyo yung condo na studio type na mga 1.5, matatalo kayo doon kasi ang gusto nila yung mga single occupant lang. So kung hindi ka pasok sa mga apartment o condo, sinubukan ko rin nagtingin ng mga basement. Ang basement naman dito ay nagre-range sa $2,000 hanggang $2,500. Depende sa pwesto ng bahay, tsaka depende sa size niya. Yung bahay naman, makakahanap ka rin dito ng mga $2,500. Depende sa size din ng bahay, tsaka kung luma na o bago pa. Yun, depende rin sa edad ng bahay. Kung maliit na bahay lang, tapos luma na, 1970s pa, ayan, makukuha mo yan ng mga 2,500, ganyan. Etong bahay na to, nirerentahan namin, bago lang to, 6 years pa lang siya. Kasi dito sa lugar na to, maraming mga ginagawang bahay dito. Kumbaga, bagong area na ginagawan ng mga bahay. So, ngayon, winter ngayon dito, hindi natin makita ng maayos yung labas yung mga view, pero papakita ko yung mga nakuhaan kong video ng labas ng bahay. So kung halimbawa pupunta ka ng Kelowna o kaya gusto mong lumipat ng Kelowna, tiyaga-tiyaga lang sa paghahanap ng bahay kasi maraming for rent dito. Kaso marami ring naghahanap ng bahay. Kaya ang nangyayari, yung mga nagpapaupa, namimili sila kaya mahirap makahanap ng bahay dito kahit maraming paupahan. Etong $1,000 na to, kumbaga, tsamba na to parang swerte.
Ganun. Hindi makakakita ng ganito. Bihira. Baga once in a blue moon. Parang ganun. Kasi ang pinakamura rito, 1,500. Studio type apartment yun o kaya condo. So yung mga 2 bedroom, nasa mga 2,000 na nagre-range dyan. Depende pa nga, depende kung ikaw yung mapili na uupa. Kasi pipila ka. Kumbaga. Yan, maluwag yung likuran, no? Hindi ko nabubuksan kasi sobrang lamig, mga ka-that's good. Yan. Saka wala tayong makikita. Puro ice din naman. Pero ito yung likod. Ito, mga ka-that's good, kasama na sa rent namin dito. Yung paggamit nito. So, kumbaga, free na yan, ha? That's good, ha? Ang ginagamit yata nito, gas. So, free na yung paggamit namin dyan. Kasama na sa $1,000 na upa. Pati yung oven. Pwede kaming magluto dyan sa oven kung anong yan. Pwede dyan mag-steak o lagay ng manok dyan o turkey. Ayan. So yun, mga ka-that's good, ang sulit yung $1,000 na rent dito. Kasi unang-una, libre na yung kuryente, libre na yung tubig, libre yung internet, wala nang insurance na babayaran, libre pa yung paggamit sa gas, libre pa yung bed, libre yung ref, libre yung mga sala, yung sofa, libre lahat. Libre yung pang-massage. Libre yung piano kung marunong kang mag-piano. Hindi naman ako marunong ako, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Di ba? O, ayan, mga ka-that's good. So, tsamba-tsamba kung matyaga kang maghanap ng mga re-rentahan dito sa Kelowna. Ayun, huwag kayong yung magmamadali. Kasi kung madalian, makipag-unahan ka talaga, makuha mo yung mga ayaw mo na bahay. Libre yung dishwasher, kaso hindi namang dadalawang plato lang ginagamit namin. Hugasan mo na lang sa gripo, di ba? Tsaka itong kusina, siyempre may 3 bata kasi, tsaka isang nanay. Kaya hindi masyadong nalilinisan. Pero itong countertop kasi, ganyan yung itsura niya. Pero okay lang yan, normal yan. Ibig sabihin, pag ganyan, busy yung kitchen lagi. Pag ganyan itsura, ibig sabihin, araw-araw ginagamit. Tapos ito naman yung living room nila dito sa taas. Kanila na to. May mga second floor ito. Tapos ito yung view pag nandito ka. Ayun, kita mo yung lake. Hindi kita yung lake ngayon. Nandun yung lake. Tapos, nandun yung downtown. Kita mo yung downtown. Tapos yung lake din dun. Ito ang view niya. Maganda rito pag summer siguro, kaya spring. Pag namulaklak yung mga lavender, mga bulaklak. So, ayan, yung mga daming laruan ng bata. Tapos, sa baba, may mga laruan pa sa baba. Kaso, mukhang i-donate yung mga yun. Saka ipapamigay. So yun, ang kitchen. So pag nagluluto, aakyat lang dito. Ang ginagawa ko, nire-ready ko na yung mga sangkap sa baba. Tapos aakyat dito sa taas. Ganun. Kasi ganun ang design ng bahay. Yung kusina na sa taas. Yung baba. Dito kami. Ito ang amin, no. Itong baba, ang luwag. That's good. Sulit na sulit.